Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila, Tong-Its. Pakahapon po ay binalita natin na itong si Chis Escudero ay maaari pong makulong. 1 to 6 years imprisonment without probation. At pwede rin siyang matanggal sa pwesto at hindi na muling humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Kung mapapatunayan na siya po ay nag-violate sa election resolutions and election codes. Ayon po yan kay Makalintal, isa pong eksperto pagdating po sa election law. At dun sa mga comments, meron ako nabasa. Sino ang magrereklamo? Sino ang mag-file ng petition para maimbestigahan itong si Chis Escudero? Kasi sabi nila, wala yan. Puro lang yan na kaso-kaso pero wala namang nangyayari. Kasi hindi natin masisisi itong ating mga kababayan kasi marami na pong ganong klaseng pangyayari na marami po ang talagang nakikitaan ng mga anomalya ng mga violations pero hindi po napapanagot ng batas. Kaya hindi po natin sila masisisi. Ngayon, ang tanong sino ang magrereklamo? Sino ang magpipetisyon laban dito kay Chis Escudero? Ito mga kababayan ang ating update. Ayon po sa Abante News Online. Ito mga kababayan sa ating screen. Ayan, na-highlight natin para makita ninyo. Doon siya nagtatanong sino ba ang dapat magreklamo? Sino magpipetisyon? Ito yung kasagutan. Hindi na kailangan pa ng petisyon o reklamo. Para kumilos ang Commission on Elections, COMELEC, kasunod ng pag-amin ni Senate President Francis Chis Escudero na campaign donor niya noong 2022 elections ang kaibigan at kababayan niyang kontraktor na si Lawrence Lubiano. So hindi na po kinakailangan ng petisyon. Hindi na po kinakailangan ng reklamo. Kinakailangan lang ay kumilos ang Commission on Elections. Ito mga kababayan, ayon po kay Makalintal, pwedeng kalkalin ng COMELEC. Pwedeng kumbaga sa message ay backread, mga kababayan. Pwede pong kalkalin ng COMELEC. Ito pong issue ni Chis Escudero. So hindi na kinakailangan may magreklamo pa, hindi na kinakailangan may magpetisyon, hindi na kinakailangan paalalahanan pa ang COMELEC. Ito na nga po. May nakita na, nababalita na. Kaya ang dapat gawin na lang ay kumilos ang COMELEC. Para po kalkalin, tingnan, balikan itong issue ni Chis Escudero. Ako naman nagtataka, mga kababayan. Nag-submit po ng SOSE itong si Chis Escudero. Statement of contributions, di ba? Ayun yung SOSE during elections. So bakit hindi nila tinitingnan? Di ba? Alinaw-linaw naman doon. Sabi nga ni Chis Escudero nilabas ng Rappler, alinaw-linaw mga kababayan, na itong si Chis Escudero ay nakatanggap ng 30 million mula dito sa dito sa Centerways Construction and Development Incorporated. Ano ba tong Centerways Construction and Development Incorporated? Ito po ay kontraktor. Ngayon, kontraktor po siya ng pribado ba ang kanyang mga kinokontrata? Kasi kung pribado pong mga proyekto ang kinokontrata ng Centerways Construction, okay lang po yan na sila ay mag-donate kay Chis Escudero. Pero mga kababayan, ito pong Centerways Construction and Development Incorporated, ito mga kababayan, ayan ito po ay kasama sa 15 kontraktor na nakakuha ng malaking budget para sa flood control projects ng gobyerno. So 100 billion mga kababayan mahigit ang nakuha nilang kontrata dito po sa gobyerno under the Department of Public Works and Highways o DPWH. So ibig sabihin, isa ito sa pinakamalalakas na kontraktor. Malung kontraktor na nabigyan ng napakalaking mga budget para magkaroon ng flood control projects.
So mga kababayan, ito po ay labag sa batas. Kaya hindi na kinakailangan ng COMELEC na maghintay. Hindi na kinakailangan ng COMELEC na maghintay na may magreklamo kasi dapat noong pa nila ito ginawa. Dapat sinilip na nila ito. Ito si Chis Escudero nagbigay ng ng kanyang statement of contributions nung eleksyon. Ito yung mga tumulong sa kanya, 30 million galing sa sa Centerways Construction. Ano ba to? Government contractor to eh. So kung government contractor, bawal po yan. Yan po ay violation. Pero bakit hindi nakita ng COMELEC? Ano ba COMELEC? Bakit hindi nyo binabantayan? Hindi po natatapos ang inyong trabaho pagka naisagawa ang eleksyon. After elections, kinakailangan yung reviewin, tingnan yung kanilang mga isinumiti sa inyong mga dokumento kung meron bang illegal na nangyari. Bakit COMELEC? COMELEC tuloy. Bakit COMELEC hindi nyo nakita? Dahil nag-contribute kay Chis Escudero ay isang government contractor. Ngayon, ito, baka hindi lang si Chis Escudero ang nabigyan ng government contractor. Siya lang talaga ang nasampulan kasi siya ang siya ang ngayon sikat eh. Diba siya ang sikat, so siya ang nauna. Pero, sa tingin ko mga kababayan, marami pang susunod dito. Kaya dapat tingnan ng COMELEC kung sino-sino yung nag-violate ng rules. Rules yung mismo COMELEC resolution ninyo eh. Ba't hindi nyo nakita? At doon sa Omnibus Election Code mismo, nasasaad doon na bawal. Ba't hindi nyo nakita? O baka naman natakpan ng inyong mga mata. Baka naman kayo ay COMELEC, COMELEC, baka kayong COMELEC ay naging busy lang. Busy. Diba? Hindi nyo nakita? O talagang nagbulag-bulagan kayo kaya hindi nyo nakita? So sa tingin ko mga kababayan, hindi lang po si Chis Escudero, marami pong mga tumakbo pa dyan na mga kandidato, na mga politiko na nakinabang po, nabigyan ng mga government contractors. So dapat tingnan po yan ng COMELEC. Huwag lang panay kulik. Kaya kayo nasasabihan COMELEC eh. COMELEC, gawin ninyo yung inyong trabaho. O sabi ni Makalintal, hindi na kinakailangan pa ng petisyon o reklamo para kumilos ang Commission on Elections o COMELEC. Kasunod ng pag-amin ni Senate President Chis Escudero na campaign donor siya. O na campaign donor niya noong 2022 elections ang kaibigan at kababayan niyang kontraktor na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang presidente ng Centerways Construction and Development Corporation na kasama sa 15 kontraktor na nakakopo ng malaking budget para sa flood control project ng gobyerno. Batay sa record na inilabas sa Malacanang at pinost sa isumbong sa Pangulo website simula 2020 hanggang 2024 ay umabot ng kabuang 5.4 billion na halaga ng kontrata na nasungkit ng Centerways sa Department of Public Works and Highways. Sabi nga ni Chis Escudero, napakaliit niyan, 1% lang yan. Kumpara doon sa nakuha ng iba, pinagtanggol pa talaga. Ang kapal na mukha, pinagtakpan pa talaga. Hindi yung pinag-uusapan yung 1%. Ang pinag-uusapan dyan yung amount, 5 billion, 5.4 billion, napakalaki niyan. Ito talaga si Chis Escudero. Siya wala rin sa hulog eh. 5.4 billion. At hindi yan eh. Hindi yan ang issue. Hindi yan ang issue. Bago ka naging Senate President, 5 lang ang kontrata nila na flood control. Pero nung ikaw ay nanalo, Chis Escudero, nagkaroon sila, dumami, naging 30 plus. Ang alam ko, 37. O 40 plus. Tapos nagkaroon na naman nung 2023 ng 30 plus. Hindi ba kayo nagtataka? Ano yon? Bigla silang lumakas sa DPWH nung nanalo yung kanilang kandidato. Tapos sasabihin, wala akong alam dyan. Hindi naman ako parte ng kanilang negosyo. Hindi naman sila nagre-report sa akin.
At simula pa nung ako'y naglilingkod, ilang taon na, 20 years na, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Ayan, sabi ni Jesus Escudero. Parang totoo eh. Kaya nakakabwisit minsan pag nagsasalita si Jesus Escudero. Todo iwas mga kababayan eh. Nahalata tuloy na para tuloy lumalabas, guilty ka eh. Kasi wala naman nagsasabi na ikaw ay kumita, pero bakit bigla kang pumutak? Nahalata ka tuloy eh. Ayon kay election lawyer Atty. Romulo Macalintal, nakasaad sa subsection C ng section 95 ng Omnibus Collection Code na maaaring gamitin ng COMELEC ang Statement of Contributions and Expenditures, ito yung SOSE, ng mga kandidato bilang ebidensya sa isasagawang investigasyon. Malinaw pa sa sikat ng araw na meron nga nakuha ang Rappler na kopya ng SOSE ni Escudero na talagang meron doon nakasulat 30 million ang ibinigay netong Centerways Development, Centerways Construction and Development Incorporated kay Jesus Escudero. So yun ay ebidensya na. Hindi na kinakailangan meron pa magreklamo, hindi na kinakailangan meron pa magpetisyon. Sapat na po itong SOSE para mapatunayan na nakatanggap nga si Jesus Escudero ng 30 million contribution galing po sa isang government contractor. Nako. Bawal ba yun? Bawal na bawal. Kasi ayon sa COMELEC Resolution 10772, para ito sa 2022 elections at Reso number 11109 para sa 2025 elections. Donations given by domestic corporations to any political party or candidate for partisan political activity is considered a reasonable donation provided it does not exceed 5% of the corporation's taxable income on the taxable year immediately preceding the elections. Ito mga kababayan, hindi po reasonable kasi 30 million eh. Ang Centerways Lubiano ay nag-donate ng 30 million sa senatorial campaign ni Escudero noong 2022 elections. Ayon kay Macalintal, isinaadin sa parehong resolution na no person shall solicit or receive directly or indirectly contribution for partisan political activity from any entity or person who holds contracts to supply the government with goods or services or perform construction and other works. Ayan din ang nakasulat sa Omnibus Election Code, Section 95C. So, yung mismong SOSE na isinabit ni Jesus Escudero sa COMELEC, ayun na po ang ebidensya na maglalaglag dito kay Escudero. Paano niya maliligtasan yon? Sabi niya, di-deny niya. Linaw-linaw, inamin na niya mga kababayan sa publiko, sa isang press conference na talagang totoo na tumanggap siya galing sa Centerways Construction. Ang matindi kasi nito, ito po ay government contractor. So hindi pwede yun, dehins yun, negative yun. Ngayon, kapag tuloy-tuloy na kumilos ang COMELEC at napatunayan, ano ang parusa sa mapapatunayang may paglabag sa election code? Siya ay makukulong hanggang 6 na taon at perpetual disqualification. Ang ibig sabihin ng perpetual disqualification, hindi na siya pwedeng humawak pa ng kahit anumang posisyon o katungkulan sa gobyerno. So goodbye, Philippines, Philippine politics. Kapag nagkataon, etong si Kilay tuloy. Etong si Jesus Escudero. Ayan mga kababayan. Yan po ang ating update. Ulitin ko, doon sa nagtanong. Sino ang magreklamo? Sino magsasampa ng kaso? Hindi na po kinakailangan. COMELEC na po ang bahala dyan. Ayun. Ang babantayan naman po natin mga kababayan ay etong COMELEC. Kasi baka mag-iba po ang COMELEC, maging CUMULEC. At pabayaan na lamang etong ginawa
ni Chis Escudero at nung Centerways Construction and Development Incorporated. Ayan po ang babantayan natin. Alam niyo mga kababayan, kaya po tayo nandito para po magbantay. Di po tayo kasama dito sa Batang Maynila Toys Community para manood lang at mang-asar-asarin ang mga didilis. Hindi po. Nandito po tayo, nagsasama-sama po tayo, isa po tayong komunidad para po tumayo sa tama at bantayan po ang nangyayari. Kagaya po nito, nakita na itong si Chis Escudero ay may paglabag sa Omnibus Election Code. Ito po ay election violation at pwede po siyang makulong at matanggal sa pwesto. Ang kinakailangan lang ay kumilos ang COMELEC. Ang ebidensya, yung pong sose, na mismo si Chis Escudero ang nag-submit yan po sa COMELEC. Kaya bantayan po natin ang COMELEC. Bantayan po natin ang isyong ito. Huwag nating hahayaan na makalimutan na lang, mabaon sa limot. Kinakailangan pong managot ang may sala, kinakailangan pong panagutan ang pagkakamali. Wala po dapat sinisino ang batas kahit senador ka pa, kahit Senate President ka pa. Kapag mali, sabi nga niya, di ba? Ako, matagal na ako naglilingkod dito. 27 years na ata ako dito sa gobyerno. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. O, so kung mali ka, Chis Escudero. Hindi mo pwedeng sabihin na Senate President ka. Hindi. Ikaw na mismo nagsabi. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kaya ngayon pa lang, kung alam mong mali ka na, maghanda-handa ka na. At ipagtanggol mo ang iyong sarili, yan po ang due process. At ngayon, kung ikaw ay napatunayan na nagkasala at na-disqualify, goodbye. Goodbye, my teacher. Goodbye. Wala ka ng ganyan. Heart. I heart you. Oh, wala nang ganyan. Yung ka na lang kay Vicky Bello, magpaayos. Paayos ka na lang ng kilay doon kay Vicky Bello. Okay, so ilan po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless po.